Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'da. So, sa araw na ito ay ating bibigyan ng kakaunting kasagutan ang hinggil sa itinatanong ng mga hindi mananampalataya o maging ang mga mananampalataya. Minsan ito ay naitatanong pa rin natin sa ating sarili. Kung saan sinasabi ng mga hindi mananampalataya, kabilang dito halimbawa ang mga Hapon, ay hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Mayroong mga Hapon o iba pang lahi sa mga bansa na hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Ang katanungan na bibigay sa kanila ng pag-aalinlangan kung bakit hindi sila naniniwala na mayroong Diyos ay ang pagsasabi nila na kung saan bakit daw lilikha ng Diyos o ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao at pagkatapos siya ay maglikha ng impyernong apoy upang parusahan lamang ang mga tao. So nasaan ang awa at katarungan ng manlilikha? Kung mayroon manlilikha, bakit niya ito gagawin? Nalikha niya ang tao at pagkatapos ay kanya itong parusahan. Nasaan anila ang katarungan? Kaya dito anila, walang Diyos sapagkat ito ay hindi makatarungan. Nalikhain ang tao at pagkatapos ay maglikha ng impyerno upang sunugin ang tao. Pangalawang katanungan nila ay o maaaring na itatanong din natin ito sa ating mga sarili, hindi ba maaaring hindi na lamang tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ay hindi niya tayo maparusahan sa impyernong apoy? O hindi na lamang kaya tayo nilikha ng dakilang manlilikha upang sa ganun ay hindi mahirapan sa mundong ito at hindi magkasala at pagkatapos ay hindi niya tayo parusahan sa impyernong apoy? At ang pangatlong katanungan ay sino ang mga makaliligtas sa impyernong apoy? Una, ay nais kong malaman natin na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladhi ahsana kulli shay'in khalaqa." Ang lahat ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mabuti. So, ibig sabihin, kung nandiyan man ang impyernong apoy, ito ay mabuti. Kung ang tinatanong natin ay susunugin ang tao dito na nilikha ng dakilang manlilikha ay hindi makatarungan, ito po ay mali. Katotohanan, ang pagkalikha ng impyernong apoy ay sasabihin upang ang pagkalikha ng manlilikha o dakilang manlilikha ay maging makatarungan. Ito po ang totoo. Sapagkat kung ang impyernong apoy ay hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito pa lamang po lilitaw ang kawalang katarungan paglilikha ng dakilang manlilikha. Bakit po? Ano ang ibig sabihin natin? Paano natin ito may paniniwala na kung mawala ang impyerno apoy, dito pa lamang lilitaw ang kawalang katarungan. Ngunit kung nandiyan ang impyerno apoy, magiging ganap at perpekto at makatarungan ang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang hindi naiintindihan ng ating mga kapatid, lalo na ang hindi mananampalataya. Na ang impyerno apoy ay nilikha dahil sa subhanahu wa ta'ala, ang lahat ay nilikha sa mabuti. Ito po ay mabuti. Kung tatanggalin ito po, kung tatanggalin niya, ang impyerno po dito lilitaw ang kawalang katarungan. Paano? Halimbawa, kung ang impyernong apoy ay tinanggal ng manlilikha at tanging paraiso lamang ang kanyang lilikha, walang impyerno.
Ibig sabihin, kung mamamatay ang tao, wala siyang parusa sa kabilang buhay. So, sino kaya ang maiaawat natin na gumawa ng kabuktutan sa mundong ito? Sa palagay kaya natin ay mapipigilan kaya natin ang tao na gumawa ng karumalduman na krimen sa mundong ito? So kung ganun, kung hindi natin maiaawat ang mga tao sa paggawa ng karumalduman na gawain sa mundong ito, mga kabuktutan, sabi na walang kaparusahan kasi sa kabilang buhay, nawawalan sila ng takot sa kabilang buhay, kahit na gawin nila dito, pagkamatay nila ay wala na. So nalaganap ang kabuktutan at walang katarungan gawain sa mga tao. So nasaan ang katarungan ng Diyos na ang isang tao ay manghalay ng isang babae o maminsala o pumatay, ay nasaan ang katarungan ng Diyos na bigyan katarungan ng mga tao ito? So sa ganito nalaganap ang kabuktutan. Dito nilitaw ang kawalang katarungan ng dakilang manlilikha sapagkat nilikha niya ang mga tao sa mundong ito nagagawa naman pala ng mga kabuktutan. See, gayong alam natin, kung wala talagang katatakutan ang mga tao sa mundong ito, ay ito talaga ang mangyayari sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nafsul amaratun bisu, ang kaluluwa ay nahihilig sa masama. Actually, ang masama talaga, ang hilig ng kaluluwa, kaya kung hindi lang magabayan ang tao sa tunay na aral ng manlilikha, ay hindi mapipigilan sa paggawa ng masama ang mga tao. Tulad ng mga hindi na patnubayan, kung makikita natin, kung ikukumpara natin ang kanilang pamumuhay sa mga hayop, minsan ay masahol pa. Ito ay nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang pamumuhay ng mga hindi mananampalataya higit na masahol sa mga hayop. Sapagkat ang kaluluwa natin ay nahihilig sa masama kung hindi tayo magabayan sa tunay na aral ng manlilikha at walang katatakutan sa kabilang buhay, walang parusa, ay nalaganap ang kabuktutan. Nasaan ngayon ang kapayapaan na mag-aasahan natin sa mundong ito? Wala. Ibig sabihin, ang kawalang katarungang gawain ang lalaganap sa mundong ito. Ibig sabihin, ang pagkalika ay hindi perfect. At dito nililitaw na ang pagkalika ay hindi makatarungan sapagkat puro kabuktutan ang mangyayari sa mundong ito. At alalahanin natin na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga anghel, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. So sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga anghel na ang tao hinilikhahin niya generation by generation. See? So, nilikhahin niya ang tao. Sumagot ang mga anghel dito, hindi bilang pagreklamo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi ito isang paghahanap ng kaalaman. Na sinabi ng mga malaika sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaalo at aja'alu fiha, yubaysilu fiha, kayo ba'y maglilikha doon na kung saan sila magpapadanak lamang ng mga dugo? Ibig sabihin, alam din ng mga malaika, sapagkat sila binigyan ng kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagamat ito'y katiting lamang, kung Allah Subhanahu wa Ta'ala malala ilang maalala, ya Allah, sabi nila kami walang kaalaman, maliban sa mga itinuro mo lamang sa amin. So alam nila, ang tao kung lilikhain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay gagawa ng kabuktutan sa mundo sapagkat nauna sa rin ng mga jinn. At ang silang nananahanan sa mundo mga jinn dito ay puno sila ng pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat alam ng mga malaika, ang tahanan ito ay magiging malaya ang tao at pipiliin niya halos ang maging masama. So dito nagtanong ang mga anghel hindi bilang pagreklamo kundi paghahanap ng kasagutan. Ano sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala inni a'lamu ma la ta'lamun. Alam ko ang hindi niyo nalalaman. So alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi nalalaman ng mga malaika. See? So ngayon, alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang tao ay gagawa ng kabuktutan. So dahil dito ay nilikha niya ang impyerno. Anong purpose ng impyerno? Bakit niya nilikha? Upang magsugid lang ang tao? No. Hindi ito ang gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na parusahan niya ang kanyang mga nilikha. Ang gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay makapasok sa paraiso ang lahat ng tao na inihanda niya na maging tahanan habang buhay ng mga tao. So iniligay niya ang impyerno apoy upang tayo ay babanaan sa parusang ito upang magkaroon ng takot. At sa ganito, ang iwasan natin ang gumawa sa mundong ito sapagkat tinatakot tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan kung magpupumilit tayo na gumawa ng karumalduman na kasalanan sa kabilang buhay ay mananagot tayo, sa ganito ay pag nagkaroon ng takot ang tao, sinamumuhay na matahimik dito, sa ganito ang pamumuhay sa mundong ito ay nagiging mapayapa. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga malaika, alam ko ang hindi nyo nalalaman.
So, ibig sabihin, linagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyernong apoy upang sa ganun ay magkaroon ng takot ang mga tao bagamat gusto nila na sila'y gumawa ng masama sapagkat nahihiling sa masama ang mga linika na kaluluwa ay nakokontrol nila ang kanilang sarili sapagkat naniniwala sila na sa kabilang buhay ay parusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito ay nagiging mapayapa at kontrolado ang kasamahan sa mundo ito sa paggawa ng gusto mong gawin ng mga tao. So, hindi sabihin makatarungan lang ang panananan dyan ng impyerno upang sa ganun ng tao ay magkaroon ng takot upang makontrol takot sa mundong ito na gumawa ng masama o makontrol ang kanyang gawain mula sa mga pinabalak ng masama. Hindi ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya tayo at pagsunugin lamang. No, ang gusto niya ay makapasok tayo sa paraiso. Tayo ay pinabalaan dito ng subhanahu wa ta'ala. Binibigay lahat ng mga propeta, mga aklat upang hindi tayo makarating dito. Niya lamang ay pinipilit ng tao na siya ang pumasok dito, maging ang Muslim na nagpapakasama. Ngunit hindi ito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang gumagawa na ang tao ay makapasok sa impyerno? Sa kanyang sariling kamay niya ginagawa ang mga gawain ito upang siya pumasok sa impyerno. At saka mo sasabihin ngayon na ang pagkalikha ng impyerno ay hindi makatarungan, gayon mismo ikaw ay hindi naman gusto na Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay pumasok dyan, kundi ito'y ginawa niya lamang upang ikaw ay biglang babala, takutin, bigyan ka ng takot, upang sa ganun ay hindi ka gumawa ng masama rito, sambahin mo siya, at upang sa ganun higit sa lahat, magkaroon ka ng interes na makapasok sa paraiso. Dahil kung tatanggalin niya ang impyerno apoy, ang mga tao hindi magkakaroon ng interes sa paraiso, sapagkat wala naman silang pananagutan sa kabilang buhay. Gayon lang nakikita natin na mayroon ng babala sa impyerno apoy, mayroon ng kaparusahan. Maraming propeta at aklat ang nagsabi hinggil dito na paparusahan ng mga tao kapag sisimuway o hindi sumamba sa nag-iisang tunay na Diyos ay hindi natatakot na gumawa ang tao ng kabuktutan sa mundong ito at wala siyang interes na makapasok sa paraiso. Papaano na kaya kung tatanggalin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno ito na parusa bilang sa mga taong susuway bilang bilang katarungan na ilagawad sa kanila na kung saan sila gumawa ng pagkasalanan, ay anong magiging interest nila sa paraiso? Paano nila iwasan ang masamang gawain sa mundo nito? Ay wala silang kinatatakutan sa kabilang buhay. Sa ganito ay magiging walang sa-isa ang pagkalikha ng dakilang manlilikha. Hindi magiging ganap, hindi magiging perpekto. So natin yan lang ang impyerno. Ito ay hindi ang layunan ng manlilikha ay ang sunugin tayo o parusahan. Ang layunin niya, ang purpose sa impyerno na rin siya upang kontrolin niya tayo gumawa ng masama rito, nagkaroon tayo ng takot sa kabala dito, at magkaroon ng interes na gusto niyang lahat ay makapasok tayo sa paraiso. Ito ang kanyang gusto. Ngunit tayo ang nagpupumilit lamang na makapasok dito. So hindi natin siya masisisi. Bakit? Kung tayo ay makapasok sa paraiso, baka sasabihin natin, Ya Allah, Alhamdulillah, ang lahat ng pasasalamat at pagpuri ay sa iyo. Salamat at linikha mo ko. Kung hindi mo ako linikha, ay hindi ako makakapasok sa ganda ng tahanan ng paraiso nito na hanggang buhay pala ako mananahan dito. So hindi mo idadaing ngayon ang iyong pagkalikha. Ang tanging dadaing lamang ay ang magiging talunan na kung saan sabihin, bakit pa kasi ako linikha, yan lang ngayon ako nagdudusa, nasa ng katarungan, ito ay nasa tayo yung sariling gawa. Hindi mo masisisi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, naririyan ang impyerno bilang lilikha na dakilang malilikha bilang makatarungan, bilang mabuti para sa atin. Napigilan tayo na gumawa ng masama dito dahil nagkaroon tayo ng takot sa babala dito at magkaroon ng interes na pumasok sa paraiso bilang tahanan natin habang buhay. So ito ang purpose ng impyerno apoy, ang tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng takot sa apoy at sa kanyang parusa upang sa ganun ang tao sa mundo nito ay magpakabuti, magpakatuwid, hindi siya nagawa ng masama, kontrolado siya sa gawaing masama at nagkakaroon siya ng interes na kung saan makapasok sa paraiso. Perfect. Ibig sabihin, alladhina ahsana kulli shay'in khalaqa. Ang lahat ay nilikha ko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mabuting paraan. Yan ang ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin alam na ang tingin natin ay masama. Pero ang katotohanan nito sa kabila nito, ito pala ay isang malaking kabutihan sa tao upang akayin siya
nagmaging matuwid sa mundong ito at pagkamatay niya ay makapasok siya sa tahanan ng paraiso na habang buhay na hindi siya kailanman magsisisi kung bakit siya nilikha, kundi magiging mapagpasalamat pa siya at bakit siya nilikha. Ngayon kung sasabihin natin ang dalawang katanungan, hindi na lang tayo maaaring hindi na tayo nilikha ng dakilang maglilikha upang hindi tayo mahirapan sa mundong ito at magkasala at hindi tayo parusahan sa impyerno kapoy. Well, kung tutuusin kung gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magagawa niya ito. Ngunit ano magagawa natin kung gusto ng manlilikha na siya ay maglikha? Wala tayong magagawa. Walakin hakkal qawlu minni. Mananaig ang subalit mananaig ang kanyang salita. So wala tayong magagawa. Ang tanging magagawa lang natin ngayong lilikha niya tayo dahil wala tayong magagawa. Siya ang may kagustuhan nito, gagawin niya lahat ng kanyang magustuhan sa paraang mabuti. Ang tanging magagawa lang ng tao upang hindi siya magsisi na kung saan sasabihin niya sa kabilang buhay kung siya'y matalo, wakuna na sumawang nakinuma na pinasabi sa iyo. Kung nakinig lamang ako at ginamit kong talino ko, hindi ako kasama sa pananahan sa impyerno kapoy. So ang gagawin lamang natin upang hindi tayo magsisi sa dahilang wala tayong magagawa, hindi tayo makakadaling, lilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging magagawa lang natin ay iligtas lang natin ang ating mga sarili sa kanyang kaparusahan at lahat naman ng tulong ay ibinigay niya sa atin at ang pinagamagaan upang makaligtas sa impyerno ay sumamba lamang tayo sa kanya. Ito ang kanyang purpose kung bakit niya tayo nilikha. Mayroon ba tayong magagawa? Wala. Bakit niya tayo nilikha? Upang mayroong sumamba sa kanya. Ito ang pagkalikha natin. So kung sasambahin natin siya, walang tao na sinumang magsisisi sa kabilang buhay kung bakit tayo nilikha. So kung sasamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ganito ang ating pagkalikha at iwasan natin ang pagsamba maliban sa kanya, ay hindi tayo magsisisi. So ito na naman ang tanging dapat gawin ng tao upang sa ganun ay hindi siya magsisi sa kaparusahan sa kabilang buhay. Upang hindi niya masabing hindi naging makatarungan ng Diyos. Bakit ka palilig ka? No, kapag nakapasok ka sa paraiso, ang masasabi mo, salamat, salamat siya Allah. Pinupuri kita yawa. Ako'y nagpapasalamat at nilikha mo. Dahil nasa loob ka ng paraiso, na kung saan napakagandang tahanan, na kung saan habang buhay naman tayo mananangalan doon. Ayan, di ba ito? So, tayo gagawin natin dahil gusto na subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang likhahin upang maipakita niya ang kanyang mga katangian at pangalan, ay wala tayong magagawa kundi paniwalaan at sundin ang kanyang kagustuhan upang hindi tayo magsisi. Ito ang ating dapat gawin. So, hindi natin maaaring, hindi lang pa pwede na hindi tayo dapat nilikha ng dakilang manilikha upang hindi mahirapan sa mundo nito, when ang kahirapan ay mga pagsubok sa atin. Ito ay pampalapit sa manlilikha at ay makakibat sa ating buhay ng mga pagsubok. At kapag ito ay napagtitimpyan natin, ito ay isang malaking tulong na Allah subhanahu wa ta'ala na mapalapit tayo at kahabagan niya tayo. Ay paano, brother, ang pagkakasala? Alhamdulillah, ang pagkakasala ay malaking tagumpay kung alam niyo lamang. Sinabi na nga natin ng paulit-ulit, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa, ang lahat ay nilikha sa mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ito mabuti. Kung tayo ay nagkakasala, ito ay tagumpay. Paano naging tagumpay ang pagkakasala? Tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahina. Inagsanto ni kagaifa. Mahina ang pagkalikha sa atin ng subhanahu wa ta'ala. Nagkakasala. Bakit tayo nagkakasala? Upang sa ganun ay humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, magamit ang kanyang mga pangalang papagpatawad at ang pagpatawad siya nagbibigay ng patawad upang sa ganun ay magamit niyang mga pangalang ito bilang pagsamba na sa kanya tayo humingi ng tawad sa pamamagitan ng tawbah an-nasuha. Matapat na pagtatawbah, alam natin ang mga kondisyon ng tawbah na ito ay napapalapit tayo sa subhanahu wa ta'ala sa tuwing nagkakasala tayo sapagkat na may namahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bumabaling sa kanya ng may matapat na pagsisisi. Ibig sabihin, hindi balakid sa atin kung bakit tayo lilikha ng manlilikha upang tayo sunod sa impyerno, lilikha tayong nagkakasala. Hindi ito balakid. Bagkus ito ay malaking tulong ng manlilikha na magkasala tayo at pagkatapos manumbalik tayo matapat sa kanya, ito ang isang dahilan kung bakit tayo napapalapit sa kanya at napapamahal sa kanya at dahilan upang tayo ay magtagumpay. Walang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito na masama maliban sa ating pinasasama natin. Ang lahat ng masama at mabuti, ang lahat ng ito ay mabuti ang sa likod ng mga ito. Ang sa likuran ng mga lahat ng ito masama at mabuti, ang kaakibat nito ay isang kasagutan lamang o katugunan na iisa lamang.
ang sa kabila nito ay puro lahat mabuti. Walang masama, kundi ang masama ay akibat lamang talaga ng mabuti. Dahil hindi natin alam ang masama kung walang mabuti. Hindi natin alam ang mabuti kung walang masama. So, ang ibig sabihin, kung may masama at mabuti, hindi ibig sabihin ay masama na ang masama, ang mabuti-mabuti. No, ang dalawang ito, ang sa likod nito ay parehong mabuti kung alam lamang natin. Kaya nga ang lahat ng lilikha ay mabuti. Kung nagkakasala tayo, ito'y tagumpay. Kung tayo ay nagkakaroon ng pagsubok sa mundo ito ay tagumpay. Ano man ang ibinibigay ng malilikha dito sa ating tingin natin, ito ay mga pagsubok, pahirap, pasakit sa ating mga sarili. Ang katotohanan sa kabila dito, kung alam lamang natin ang mga solusyon o kasagutan sa mga ito, ang mga ito ay tagumpay sa tao upang makapasok siyang agad sa paraiso. Lahat ay ginagawa ng dakilang malilikha ang mga paraan upang mapagaan ang tao na makapasok siya sa paraiso. Ito ang layunin ng dakilang malilikha talaga na ang tao ay pumasok sa paraiso. Ngunit pinipilit lamang natin maging matigas, mapagmataas sa dakilang malilikha. So ito, kung tayo ay kanyang parurusahan, halimbawa, mayroong naparusahan sa impyerno po, sasabihin mo ito hindi makatarungan dahil nilikha ka niya at ngayon ay pinaparusahan ka niya dahil sa iyong pagkagawa, dahil yung sa pagkakasala, ang ibig bang sabihin ito'y kawalang katarungan? No, ito ay makatarungan. Sapagkat ang sino man nakakasala maging sa batas ng tao ay pinaparusahan siya. Bakit siya pinaparusahan? Sapagkat ito, ang parusang ito, upang siya ay disiplinahin, pinaparusahan siya. Ang tawag dito kapag siya pinaparusahan, ito ay tinatawag na katarungan. Ikaw ay nagkasala. Ikaw ay dapat parusahan. Ang tawag dito ay makatarungan. At kapag sinasabi natin makatarungan, ibig sabihin ba ito ay masama? No. Ibig sabihin kapag sinabi mong makatarungan, ang gawain ito kung pinaparusahan sa tao dahil sa kanyang pagkakasala, ang ibig sabihin ito ay mabuti. Alladhi ahsana kulli shay'in khalaqa. Nilikha din ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay parusahan sa impyerno, ito ay mabuti sapagkat ito ay makatarungan. Papaano na ang iyong pang-aapi dito sa mundong ito, bagamat binabalaan ka sa kabilang buhay, huwag kang maging mandaya, mapang-api sa iyong kapwa ay pinipilit mo. So sa ganito, ikaw ay gumagawa ng mga kasalanan, pinipilit mo lumabag sa iyong manlilikha, ayaw mo sambahin ang iyong manlilikha, sumasamba ka sa mga kagaya mong lilikha. So ngayon paparusahan kanya, ang tawag dito ay makatarungan na dapat ka lamang parusahan sapagkat sinusuway mo ang paglabag sa hangganang mga batas ng dakilang malilikha at ito ay mabuti. Nasaan ka walang katarungan na sinasabi natin? Nasasabi lang naman ng mga tao ang kawalang katarungan pagkalikha sa atin ng Diyos, sila lamang mapaghimagsik sa Kanya at nagmamataas sa Kanya. Ngunit sila na sumusungo sa Kanya, never na sasabihin nila, kundi ang totoo ay sinasabi namin mga Muslim, ang lahat ng pasasalamat at pagpuri ay sa iyo lamang yung mga klinikha mo kami, ipinakita mo ang lahat ng bagay na ito sa kami. Ito ang aming nasasabi sa Kanya, hindi namin sinasabi yun. Ang tanging nakapagsabi lamang na ang Diyos ay hindi makatarungan sa pagkatinigan at paparusahan, ang tanging walang paniniwala at pananalig sa Kanya at puno ng paglabag sa kanyang mga batas. Ngayon, ang kaulit katanungan, sino ang makaliligtas? Ang tanging makaliligtas sa impyernong apoy ay kung hindi nagbibigay ng malaking pagtambal sa dakilang manlilikha. Even na ang isang tao ay ipasok sa impyernong apoy hanggang hindi siya gumagawa ng malaking pagtatambal, pagpapartner, pagbibigay partner sa pagsamba sa dakilang manlilikha, ay lalabas pa rin siya at papasok ng paraiso. Ang tanging matitira lamang ay ang mga taong nasa labas ng bakod ng Islam. Yung hindi nila sinamba ang tunay na manlilikha o binigyan ng partner. O sila na maging Muslim, sila gumagawa ng mga sirkul akbar. O sila gumagawa ng kafir. Sila unay manangahanan habang buhay sa impyerno apoy. Ito ay makatarungan sapagkat pagkatapos panglikhahin tayo ng dakilang manlilikha at ibigay ang lahat-lahat sa atin ay magpapasalamat tayo maliban sa Kanya. Papasalamat tayo sa ito, sa mga bulto, kahoy, mga kapiraso ng kahoy, mga buwan, papapasalamat tayo sa mga bituin at buwan, at araw, kalikasan, karagatan, dyan tayo sa samba. No, ito ay malaking kapaglapastangan sa Kanya at karumalduman na gawain ito. Gaya na sinabi sa banal na Quran, ito ang pinakamalaking kasalanan ay nasyidulatul mulatin.
Ang pagbibigay ng malaking pagtambal sa subhanahu wa ta'ala, ito ay malaking gawain kawalang katarungan. Sa iba sinasabi nila, ito ay gawain karumalduman. Oo nga naman. Pagkatapos ng ibigay ang langit, ang lupa, ang araw, ang buwan, ang ulan, ang hangin na ating nalalaman, di nakikita, ang lahat ng ating mga pagkain, mga bakahan, mga sakahan, paningin, ang ating kamay pa, lahat pagkatapos ng ibigay, magpapasalamat ka sa kagaya nating nilikha. Ito ay karumalduman ng tao. So upang ang tao hindi makaligtas ay huwag kang magbigay ng katambal sa partner sa pagsamba sa dakilang nag-iisang tunay na dapat sambahin ang manlilikha ng lahat-lahat sa langit at lupa. Ano mo sa pagitan nito, nakikita man o hindi nakikita. Alam ba natin kapag tayo ay nagbibigay ng mga pagsamba na binibigyan natin partner ng dakilang manlilikha, paano tayo nagiging talunan? Unang-una, nakagawa tayo ng kasalanan ng karumalduman. Pangalawa, hindi ito kayang patawarin ng manlilikha. Ito lang ang tanging kasalanan na hindi niya mapapatawad ang tao hanggang kapag siya hindi nakapagsisi at nabubuhay, nadatnan siya ng kamatayan at sumasamba siya maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ito kayang patawarin. Kaya mapapalad ang mga Muslim bagamat sila nagkakasala ay kaya silang patawarin ng Allah sapagkat siya lang ang kanilang sinasamba. Kaya inaanyayahan namin kayo ng mga hindi pa Muslim na tanging dito lamang sa pananampalatayang Islam na kaya patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala mga tao sapagkat siya lamang ang sinasamba. Dahil kung sasamba kayo maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yusriku bihi. Katotohanan hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagbibigay ng pagtatambal sa kanya sa pagsamba. See? So, hindi niya mapapatawad. Inna Allah la yusriku bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ngunit mapapatawad niya ang mga kasalanan maliban dito sa kanyang nag-isip. Wa may yushrik billahi faqad istar'a manadima. Ang sino mong magbigay katambal sa subhanahu wa ta'ala, siya nakagawa ng kasalanan malaki. Sa isang versikulo, wa may yushrik billahi faqad adalla dalalan ba'ida. Siya ay naligaw ng malayo na sa matuwid na landas. So ito lang ang kasalanan hindi mapapatawad ng Allah. Sino ang magiging talunan? Sila na sasamba maliban sa kuma, sila ang parurusan sa impyerno po. Now, kung gusto mong hindi magsisi at masabi na ang Diyos ay hindi makatarungan, upang masabi mo ang pasasalang pagpuri, sumamba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito mahirap upang balikan mo siya. Nang sa ganun ay makapasok ka sa Christ. Ang isang Muslim naman na nagpapatuloy sa kanyang mga gawa, bagamat siya ay marami ng ginawang mabuti, pakaingatan natin ito. Pag-aralan natin ang Islam, na huwag tayo lumabas ng bakod ng Islam, huwag tayo makapagbigay ng pagtatambal na malaki sa subhanahu wa ta'ala, lumabas ng gawain pamamagitan ng gawain kafir, upang sa ganun manatili ang ating mga gawa. Sapagkat kapag tayo ay nakagawa ng Shirkul Akbar, isang beses lamang, ang mga pinagpagura natin mabubuting gawa ng katala ay mawawalan sa isa ito. Ganito delikado ang pagbibigay talaga ng pagtatambal sa dakilang manlilikha. Gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau asyatul habita an makani ya'malun. Ang sino mang magbigay katambal sa subhanahu wa ta'ala, ang mga ginawa ninyo ay magiging walang saysay. Mawawalan kabuluhan ang ating lahat ng mga ginawa. So, anong mangyayari sa tao kapag sinamatay ng walang good deeds at nasa labas ng bakod ng Islam? Sila ang tanging nananatili lamang doon sa impyerno ng apoy. Mahirap ba? Mahirap ba na maiwasan natin na huwag tayong manahanan sa impyerno ng apoy? Ang purpose na Allah subhanahu wa ta'ala, takutin lamang tayo doon at hindi niya layunin tayo manahanan doon, kundi pinipilit natin manahanan doon. Mahirap ba na siya lamang ang ating sambahin upang hindi tayo makarating doon? Na ang purpose na Allah subhanahu wa ta'ala hindi manahanan doon, ngunit pinipilit sa ating sarili na doon tayo pumunta. Paano natin sisisihin at sasabihin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nililikan yung tao ng kawalang katarungan pagtas hindi kayo paparusahan, tayo ang may gawa. Samantalang simple lamang ang kanyang hinihiling na huwag kayong sasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag namatay isang Muslim, maging masama man siya, ay maaaring parusahan siya ng pinarong apoy o patawarin niya, hindi niya nasarugin doon, hindi niya naparusahan o kung parusahan mo siya, ilalabas niya pa rin doon. Ang tanging mananahanan lang sa pinarong apoy ay yung ayaw pumilit sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong gumagawa? Tayo, nagmamataas tayo. Lalo ng mga hindi mananampalataya, o Muslim na mapagmamataas, o mga nagkukulwari, o mga ginagawang shirk, o mga ginagawang kafir. So hindi natin dapat sisihin ang manlilikha. Gayon pa man, kapag ikaw ay gumagawa ng shirk, malaking pagsamba, pagtatambal sa subhanahu wa ta'ala. Marami po ang mga pagtatambal, mga uri ng pagtatambal. Hindi lang yung sumasamba ka maliban sa marami po yan.
So kapag ikaw ang Muslim o hindi mananampalataya, nang hindi mananampalataya, gumagawa ng malaking pagtatambal sa dakilang manilikha, anumang kabuti ang iyong ginagawa, ay hindi niya ito tinatanggap. Kahit sala ka ng sala, pasting ka ng pasting, santa ka ng santa na magsalita ng mabuti, mulit may gawain ng sirkul akbar, lalo ng mga hindi mananampalataya, pakainin mo man ang isang barangay, paaralin mo man ang isang barangay, magsalita ka man ng mabuti sa isang barangay, gawin mo man ang lahat ng mabuti sa barangay, walang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, ito lang talaga. Ang hindi mapapatawag ng subhanahu wa ta'ala, ang pagbigyan sa ng pagtatambal sa pagsamba at ang mga gagawin natin mabuti, hindi niya ito tatanggapin hanggat nagkakaroon tayo ng pagbibigay pagtatambal sa pagsamba sa Kanya. Ito ay sinabi sa lahat ng mga propeta, bago ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O Muhammad, sa iyo pinahayag ito. At sa mga nagmuna sa iyo, ipinahayag din ito. Kung ikaw ay magbibigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang iyong ginagawa ay walang pakinabang sa iyo at magbibigay ng kasama-taungan. See, anuman ang ginagawa mong mabuti ay walang pakinabang sa iyo hanggang nagtatambal ng tao, magiging kabilang ka lamang sa talunan. Ibig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga propeta, kung sila ay magbibigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, gaano man katuwid ang kanilang mga pagsasalita at ginagawa, mga ibada, action, deeds, and words, hindi yan tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang ka pa rin sa mga talunan. So, di ba ang mananahan sa mga po, sila lamang ang tanging binibigyang katambal o partnership sa pagtambag-samba. Ang dakilang nag-iisang tunay na dapat sambahin ng lahat ng tao na siyang naglikha ng lahat-lahat ng bagay nakita at hindi nakikita, ang naglikha ng paraiso at impyerno. Sila lang ang mananahanan, sila na ayaw sumamba sa Kanya, ayaw sundin nagmamataas sa Kanya, sapagkat bawal sa Kanya ang paraiso kapag siya namatay. Ito'y binanggit din ni Isa o Jesus sallallahu alaihi wasallam na sinabi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa banal na Quran na binanggit din ni Jesus sa panahon niya na sinabi ni Jesus, "Wa may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma min zalimin min ansar." Katotohanan na sino mang magbigay katambal sa inyo sa Allah, ipagbabawal na sa inyo ang paraiso upang mapasok ninyo, ang impyerno ang inyong magiging tatahanan at walang makakatulong sa inyo. Ibig sabihin, iisa lamang ang mananahan sa impyerno. Habang buhay, ang mga taong nagbibigay pagtambal sa pagsamba sa tunay na manilikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos ng lahat ng mga propeta, ang nagpadala ng lahat ng aklat sa mga sulit ng propeta. Maliban dito ay kaya niyang patawarin hanggang ikaw ay kumikilala sa Kanya. Ganito ang paraiso ay magiging welcome sa tao. Ang impyerno ay para lamang nilikha dito ng walang sikbi. Pinanakot niya lamang sa atin. Hindi niya ginawa ito upang maging tahanan natin. Tayo lamang talaga ang pumupili ng impyerno ito bilang tahanan natin. Ngunit hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ginawa ninyo ang mabuti, ang pinakamabuting pagsamba sa kanyang kaisahan, ito ay mula sa aking tulong. Kapag ginawa ninyo ang masama, ito ay mula sa inyong sariling kamay. Hindi niyo ako dapat sisingin. Sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niyo ako dapat hindi sisingin. Binigay ko ang lahat ng tanda, mga propeta, mga aklar, mga patnubay, lahat ay binigay ko. Pagkatapos ay ginagawa ninyo ang mga paglabag, ako'y sisisiyan ninyo. Kaya sabi ng Allah, ito yung ginawa ninyo sa inyong mga sariling kamay. Paano mo sisisihin ang Allah subhanahu wa ta'ala? See? So, linikha niya ang impyerno, hindi upang parusahan ang kanyang purpose. Ang mga tao na purpose ng spanda na parusahan, no? Ginawa niya lang ito upang magtagumpay. Lilikha tayo ng subhanahu wa ta'ala, hindi upang magkasala, mahirapan, kabuhin ito, no? Ginagawa niya ito upang mapalapit tayo sa kanya. Lilikha niya tayo upang pumasok doon sa paraiso. Samahin lamang natin siya. At tanging matatalo lamang sa kabilang sila lamang matigas sa kulot mapagmataas na ayaw sumamba sa kanya. Siya ang magiging tahanan nila ang impyerno po. At ito ay tinatawag sa kanila na kaparusahan bilang makatarungan sapagkat sa ginawa nilang malaking karumalduman na kasalanan. Ang pinakakarumalduman na kasalanan sa mundo ito ang pagtambalan mong gawa. So pag pinarusahan ka, ito yung katarungan at ang katarungan ay tinatawag itong mabuti. So ibig sabihin, walang hindi makatarungan sa sinasabi natin bakit tayo nilikha ng dakilang malikha o parusahan ang katotohanan ang lahat ng kanyang nilikha ay makatarungan. Alhamdulillah. Wa kadhalika alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلف
يسبقني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لطائي